Sa pag-uwi ni Tita Lorna mula Saudi, hindi niya inasahan ang kakaibang takot na sasalubong sa kanya sa kanilang probinsya. Isang boses mula sa puno ng mangga ang tila may gustong iparating. Ngunit hindi niya alam kung ito'y babala o paanyaya. Sa gitna ng mga nawawalang tao sa kanilang baryo, isang gabi ay nagising siya at sinundan ng boses na tila humihila sa kanya papunta sa gubat. Ano nga ba ang lihim na bumabalot sa kanilang lugar at paano nakabalik si Tita Lorna mula sa kanyang nakakatakot na pakikipagsapalaran? Gusto kong i-share ang isang karanasan ko nung nakaraang taon. Hindi ko alam kung masasabi ba itong horror story o ano. Basta ang alam ko lang, nakakatakot ito para sa akin. Ako nga pala si Tita Lorna, isang OFW sa Saudi. Mga 20 years na ako sa Saudi, kaya naman noong nakaraang taon ay nag-decide na akong umuwi na ng tuluyan sa Pilipinas. Nakapagpundar naman na ako ng sapat, kaya sabi ko ay oras na para makasama ko naman ang pamilya ko sa probinsya. Pagkatapos ng ilang dekada ay makakauwi na rin ako sa amin. Malaki na rin ang pinagbago ng bahay namin. Ang mga kapatid ko may mga pamilya na rin. Nung makita ko yung bahay namin, parang may bumalik na alaala sa akin. Dati, yung bahay na yon ay puno ng tawanan at kulitan. Ngayon malalaki na yung mga pamangkin ko, hindi na sila kasing kulit namin noon. Pero okay lang, naiintindihan ko naman. Pagkatapos ng ilang buwan na pamamalagi ko sa bahay, ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung dahil ba sa matagal kong pagkakawalay sa amin, ay nag-iba na yung pakiramdam ko sa bahay o dahil may nangyayari talaga. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko naman makita. Hindi ko na lang yun pinapansin dahil baka nga nag-i-illusion lang ako. Isang bagay pa na napansin ko, yung mga ilaw sa paligid. Parang nag-iiba yung kulay nila. Minsan nagiging mapula, minsan naman ay asul. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil matagal na akong hindi nakakauwi sa amin at panibago na naman yung mga mata ko sa paligid. Isang gabi nagdidilig ako ng halaman sa labas. Nung bumalik ako sa loob, may nakita akong mga dahon sa sahig. Nagtaka ako kasi sarado naman yung mga bintana at pintuan. Paano nakapasok yung mga dahon? Pumulot ako ng isa. Tapos, biglang umihip yung malamig na hangin. May narinig akong boses na tumatawag sa akin. Lorna, Lorna, Lorna. Galing yung boses sa labas, sa may puno ng mangga. Lumabas ako pero wala akong nakita. Parang hinihila ako nung boses papunta sa puno. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Kinaumagahan ay nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo namin. May kakaiba bang nangyayari sa lugar namin? May mga nakikita ba silang hindi pangkaraniwan? Mabuti na lang at may mga nakapansin din sa mga nangyayari. Hindi pala ako nag-iisa. May mga nagkukwento na ang mga nawawala sa lugar namin ay hindi na natatagpuan pa. Dati naman daw ay may mga nawawala din pero natatagpuan din agad. Pero ngayon iba na, parang may kumukuha sa mga tao at tinatago ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit pero parang may nag-click sa utak ko nung marinig ko yon. Nung gabing may tumatawag sa akin, parang gusto kong lumabas at puntahan yung boses na yon. Pero pinigilan ko lang yung sarili ko. Paano kung lumabas ako at hindi na ako nakabalik pa? Isang gabi, nagising ako dahil may tumatawag na naman sa akin. Lorna, Lorna, Lorna. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero lumabas ako at hinanap yung boses. Pumasok ako sa gubat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta sinusundan ko lang yung boses. Hanggang sa makarating ako sa isang napakalaking puno. Doon ko narinig yung boses. Lorna, Lorna, Lorna. Sabi ko, ano ba ang kailangan mo sa akin? Magpakita ka. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ko, pero alam kong naroon lang siya. Nakaramdam ako ng takot. Nagdasal ako. Tapos, may narinig akong mga boses na nagtatawanan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Pagkagising ko umaga na, nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik.
Pero yung mga sugat sa katawan ko, nagpapatunay na may pinuntahan ako at may nakalaban ako. Nabalitaan ko na may mga nawawala na naman sa baryo namin. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakikita. Siguro ay pinuntahan din nila yung boses na tumatawag sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ako nakabalik, pero nagpapasalamat ako na nakabalik ako. Noong nakaraang taon ay nag-decide ako na bumalik na lang sa Saudi. Sabi ko sa mga kapatid ko ay may inaasikaso lang ako. Pero ang totoo, natatakot ako. Baka isang araw ay marinig ko na naman yung boses na tumatawag sa akin. Baka sa susunod ay hindi na ako makabalik pa. Ngayon ay nandito na naman ako sa Saudi, pero hindi pa rin ako tinatantanan ng mga bangungot. Natatakot ako na baka isang araw ay marinig ko na naman yung mga boses na nagtatawanan. Sa kwento ni Tita Lorna, natutunan natin na hindi lahat ng tinig ay dapat sundin, lalo na kung ito'y nagmumula sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na episode, ingat at baka may tumatawag din sa inyo mula sa dilim.